iyong mga anak, ang iyong mga lingkod sa oras na ito dito sa Rhema Word of God Church. Panginoon, ang awit na ito ay aming handog sa iyo at aming pangako, Panginoong Diyos. Habang kami ay buhay, habang kami ay may hininga, ikaw ang aming itataas at ikaw ang aming itatanghal sa aming buhay. Sa oras na ito, salamat po sa pagbisita mo sa amin. Alam namin, narito ka sa aming kalagitnaan. Panginoong Diyos, salamat po sa iyo sapagkat sa araw na ito, katatagpuin mo ang bawat isa na narito sa lugar na ito, O Diyos. Ikaw ay Diyos ng mga himala, Diyos ng mga imposible, at ayon sa aming pananampalataya, ayon sa aming inaasahan, katatagpuin mo kami ngayong hapong ito. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Panginoon, handa na po kami, aming Ama, na makinig sa iyong mga salita. Panginoon, kasihan mo ang aming mga tenga. At higit sa lahat, kasihan mo ang aming mga puso. Nakahanda po kami na tumanggap ng mga binhi ng iyong salita. At hinahayaan ka namin, banal na Espiritu, na kumilos ng malaya sa aming kalagitnaan. Amang Diyos, sari-sari po ang aming mga daladala sa aming pagpunta sa lugar na ito. Ngayon pa lamang nararamdaman namin na gumagaan ang bigat ng aming mga dinadala sapagkat kami nananampalataya, narito ka upang Panginoong Diyos pagaanin ang aming buhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at ang aming Panginoong si Jesucristo. We give you praise, Lord. We honor you today. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa 5 na tumugon. Ayan. Magandang hapon po uli. Ay, nagising na. Glory to God. Ibig sabihin, nung umaawit ang worship team, tulog kayo? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, nabibis ko ang every first Sunday of the month kasi nandito lahat. Nandito ba lahat ang mga sagip eskwela? Amen. Ha? Amen? Pwede magitaas ang kamay ang mga taga-sagip eskwela. Oh, kakaunti. Tumayo nga kayo. Tayo. Tayo. Ayan, glory to God. Meron po ba, sige, pwede na po kayong makaupo. Meron po ba tayong mga panauhin ngayon? First time sa Rhema Word of God. Tayo po kayo. Palakpakan po natin sila. Wow! 1, 2, 3. Wow! Madami sila. Come on. Palakpakan natin sila. Woo! Glory to God! Welcome po kayo sa the Rhema Word of God Church where Jesus is. Wow! Ang Panginoong Jesus ay buhay na salita sa iglesyang ito. Amen! Glory to God. Welcome po kayo. Pwede na po kayong makaupo. Bago po ako makalimot at 3 linggo na po akong nakakalimot, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating follow-up worker. Si Brother Roland Bandoles. Halika nga, Brother Roland. At lagi ko na lang nakakalimutang ipakilala. Palakpakan natin ang worship team. Ayan. Praise the Lord. Ang aking, ang aking, sabi ni Apostol Pablo, my co-laborer in Christ. Amen. My co-laborer in Christ. Nais ko po na ipakilala ang gwapong-gwapo. Bata pa po kasi hindi pa tinutubuan ng buhok. Na follow-up worker natin, huwag po kayong magugulat kung isa sa mga araw na ito ay dalawin kayo sa inyong mga tahanan. Hindi po dahil gusto niyang makipagmerienda. Huwag po ninyo siyang bibigyan ng merienda. Amen. At huwag po kayong magagalit pagka hindi niya po kinain ang merienda na ibibigay ninyo. Kasi po ayaw namin kayo na gumastos.
At ayaw po namin na tumaba siya ng husto. Kasi di ba, machong-macho, di ba bro? Machong-macho, baka tumaba po siya. Amen! Kasi baka mamaya, hindi naman po siya pupunta sa inyo para magmerienda. At kung kayo po ay dalaga o misis, huwag po kayong magagalit pag si Brother Roland ay hindi pupunta sa inyo. Kailangan may kasama po siya. Amen? Baka mamaya, first time ninyo nag-attend sa Rema, pupunta si Brother Roland doon, tapos ipapanalangin niya kayo, magka-holding hands pa kayo. Lagot dumating ang mister nyo. Diba? So, siya po ay nagagalak po ako at pinapamanhik ko po sa inyo na pagpupunta po siya doon sa inyo ay tanggapin po ninyo siya sapagkat siya ay lingkod ng Diyos. Sabi po sa Bible, pagka tinanggap daw natin ang lingkod ng Diyos, tayo ay may pagpapala. Pag pinainom ninyo po siya ng tubig, bibigyan kayo ng Panginoon ng tubig ng buhay. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon. May sasabihin ka ba? Yan. Smiling face pa, no? Si Brad. May asawa na po siya. At may anak. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Are you ready for the word? Okay. Kasi ang salita ng Diyos sa iglesyang ito ay buhay. At ang salita ng Diyos ay espiritu. Amen? Ito ay buhay. Tumatagos sa kaibuturan ng inyong puso at mga buto-buto. Hallelujah. So, tayo po ay nagpapatuloy. Sino po ang nandito nung nakaraang linggo? Yan. Ano po ang ating pinag-aaralan? The law of confession. Ang batas. Kung ipaalala nyo sa akin, baka makalimutan ko, Communion Sunday pala ngayon, Orly, Kasi pagka mamaya ako ay na-carried away, hindi tayo makapag-communion. Amen. Ang batas ng pagsasalita. Okay. Pagka sinabi po nating marami ang wala dito last Sunday, di ba? Sino po ang wala dito nung Sunday? Wala kayo nung Sunday. Yan. Ayan. Huwag na kayong mahiya. Huwag na kayong mahiya. Sabihin nyo, wala ako nung Sunday. Okay. So, ang suggestion ko po, bumili po kayo ng preaching. Amen. Meron po diyang preaching sa technical, pagka manghingi po kayo, may USB kayo, ibibigay po nila para maunawaan ninyo yung pinag-uusapan natin. Okay. Ang pagsasalita daw po ay isang batas. Amen. It is a law. At kaya ako hindi tinatawag na confession kasi meron tayong kaisipan na pagkakumpisal, ayokong tawagin na batas ng pangungumpisal sapagkat doon sa pinanggalingan ko, pagka sinabing kumpisal, ako po ay papasok doon sa isang kwarto. At kakausapin ko po, magkukumpisal po ako ng kasalanan. Yun po ay negative na meaning ng confession. Ang pinag-aaralan po natin ditong confession ay ang salitang Griego na homologeio. Amen? Sabihin mo nga homologeio. O, sabi ng iba homologio. Pareho lang yon. Homologeio, homologio, pareho lang. Homo, meaning to say the same. Logeo, came from the word logos, which means word. Okay? When we say confession, we mean speaking the same word that God said. Amen? Speaking the same, okay? Aligning ourselves with the Word of God. Yun po ang ibig sabihin nun. So, pagka sinabi ng Panginoong Diyos na ikaw ay mayaman, amen? Di ba sabi sa Bible, Joel 3:10, let the weak say, I am strong. So, kung ako ay nangihina at sasabihin ko na I am strong, nagko-confess ako. Sinuulit ko yung sinabi ng Diyos. Nakuha ninyo? Kaya, pagka ako ay nanghihina, Lord, sinabi mo sa Joel 3:10, let the weak say, I am strong. Kaya, pagka ako ay nanghihina, napapagod ako, kinukonpisal ko yon. I am strong in the Lord. Amen? And in the power of His might. Sabi niya sa Ephesians 6:18. So, napakahalaga po, na lagi nating sinasambit ang salita ng Diyos patungkol sa Kanyang pangako at salita patungkol sa atin.
Napakarami pong mga salita sa Biblia na ang tingin sa atin ng Panginoon kung tayo po ay kabilang sa kanyang kaharian, iba po ang imahen ng Diyos. Iba ang tingin ng Diyos sa atin kaysa sa tingin natin sa ating sarili. Amen. Ngayon, kung yung ating salita ay iaayon natin sa salita ng Diyos, magbabago yung buhay natin. Amen. Ako po, nung ako ay dumating sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin, paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Pasensya na po kayo, review ito, balak ko kasi i-preach yung preach ko kaninang umaga, pero dahil po marami ditong walala Sunday at maraming mga bago, gusto ko po na kausapin kayo ayon sa leading ng banal na Espiritu sa akin. Amen! Hindi naman po nakakasawa ang salita ng Diyos, hindi po ba? Okay, ngayon, kung gusto ninyong marinig yung preaching kaninang umaga, kasi tatingin ko, magkakapagbago yon sa ating buhay, kunin din ninyo siya sa technical. Available po yon, ewan ko kung magkano ang sigil ng technical. Isang preaching yata ay 25 pesos, napakamura. Kung pag sinabi ko sa iyo, payayamanin ka ni Lord ngayon, meron kang 1 milyon. Magkano yung 25 pesos sa 1 milyon na tatanggapin mo ngayon dahil nakinig ka sa salita? Ayaw maniwala nung iba Wag hindi kayo naniniwala, hindi yun para sa inyo. Amen? Okay. So, nung ako po ay dumating sa kaharian ng Diyos, meaning to say, pumasok ako sa kaharian ng Diyos. Amen? Galing tayo sa kaharian ng kaaway, ng dyablo, dahil tayong lahat ay makasalanan. Amen? Inilipat tayo ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Kung ito ang kaharian ng kaaway, madilim, walang pag-asa. Amen? Puro hirap ng buhay, may sakit ka, magulo ang buhay mo, ang bahay mo ay parang impyerno. Ang asawa mo ay may sungay. Amen. Ngayon, inilipat ka ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Paano ka nakarating doon? Sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall have eternal life. Amen? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, ang ginawa mo ngayon, sabi sa John 1:12, tinanggap mo at pinanampalatayanan mo ang Panginoong Hesus dahil nanampalataya ka sa Kanya, ikaw ay dinala niya sa Kanyang kaharian. Amen? Ang kaharian ng Panginoong Hesus ay kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang ating Ama, si Hesus ang ating Hari. Tayo ang mga maliliit na mga hari. Amen? Okay. Ibig sabihin, nung ako ay dumating sa kaharian ng Diyos, meron akong sariling kaisipan at meron akong sitwasyon na hindi ko gusto. Nung nandito ako sa kaharian ng kaaway, wala akong dominion, wala akong authority, wala akong kapangyarihan na baguhin ang aking buhay at baguhin ang aking pamumuhay. Okay? So, I was at the mercy of the enemy. But when I got into the kingdom of God, nakipagkaisa ako sa Panginoong Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamana, ang kanyang salita, ang lahat ng meron siya ay naging akin. Amen? So noon po, ako ay may sakit, malapit na akong mamatay, ako ay mahina, ako ay mahirap, magulo ang aking buhay at ayoko nang mabuhay. Okay? Ngunit nung dinala ako ng Diyos, huwag ko kayong mag-alala, religyosa po ako noon. Hoy! Sino dito yung mga religyosa? Pero wala pong nagawa ang relihiyon ko. Ngayon, nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus, nagkaroon ako ng personal na relasyon sa Kanya. Okay? At ang aking buhay ay laging nakakabit sa Kanya. Kumakain ako sa Kanyang salita ng pagkaing buhay.
It is the manna from heaven, the Word of God. At ang salita na yun ng Diyos ay patuloy na kumilos sa aking buhay, tuwing pananambahan, tuwing nagpupuri, tuwing sumasamba, tuwing nag-aaral ng salita, patuloy na nagdideposito ang Diyos sa aking puso. Amen? Ng kanyang salita, na ang salita ng Diyos ay binhi, na itatanim sa aking puso hanggang isang araw, iba na ako. Amen? Hindi na ako yung may sakit kasi pinagaling na ako ni Lord. Hindi na ako yung mahirap kasi pinayaman na ako ni Lord. Kasi sabi ni Lord, sabi ng Panginoon, sabi niya, by the stripes of Jesus, you are healed. Sa pamamagitan ng latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. So noon ko lang na-realize na 2,000 years ago, magaling na pala ako. Ngayon, nung binasa ko yung salita at inangkin ko, nanampalataya ako sa sinabi ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro, na nung 2,000 years ago, nung nabayubay si Jesus sa krus sa Kalbaryo, pinagaling na niya ako. So ano ngayon ang gagawin ko? Ang gagawin ko ngayon ay hanapin sa salita kung paano ko mailalapat ang kagalingan na yon sa aking buhay. Amen. Okay. So, pinagaling ako ng Panginoon kasi nandito na ako sa kanyang kaharian. Binigyan niya ako ng karunungan na magnegosyo. Binigyan niya ako ng karunungan na makitungo sa mga tao. Kinasihan niya ang lahat ng gawain ng aking kamay. At sa pamamagitan ng kanyang ng banal na espiritu at sa mga anghel. Sabi mo mga anghel. Na lagi niyang pinapadala sa akin at nagbabantay sa akin, gumanda ang buhay ko. Amen? Amen. So tayong lahat na tumanggap sa Panginoon ay nakatira na sa kaharian ng Diyos. Okay. Ang kaharian ng Diyos ay espiritual na kaharian. Ngunit nandito siya sa lupa. Sapagkat sabi sa Bible, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, siya ang nagdadala ng kaharian ng Diyos sa iyong puso. Amen? So pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo din ang kaharian ng Diyos. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, tinanggap mo ang klase ng buhay sa Garden ng Eden. Doon sa Garden ng Eden, walang kulang. Higit sa sapat ang buhay, walang sakit, walang aksidente, walang disgrasya. Amen? Okay, so meron na sa atin ngayon. Meron na ngayon siyang binhi, kasi liit ng mustard seed. Nakakita na po kayo ng binhi ng mustasa. Maliit na maliit. Ganyan ang espiritu na itininim sa atin, we receive the same Spirit of God. The Spirit of Jesus Christ. When we receive Jesus Christ in our heart. Ngayon, dahil yun ay binhi, kailangan tayong, si Jesus po ay salita, hindi ba? Jesus is God. Jesus is the Word. Okay. Si Jesus ay salita. Ngayon, kung patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos, at ito ay lagi nating sasambitin, ito ay naitatanim sa ating puso. Amen? Klaro ba? Ang salita po ng Diyos, di ba sa kaharian ng Diyos, ang prinsipyo na sinusundo doon para ikaw ay managumpay sa kaharian ng Diyos ay ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani. Sowing and reaping. Kung hindi ka magtatanim, wala kang aanihin. Tama. At sa kaharian ng Diyos, ang itinatanim ay salita. Sabi mo, salita. Okay, ang salita ay binhi. Amen. At paano ka magtatanim ng salita sa iyong puso? Paano? Sa pamamagitan ng pagsasalita. Sabi po sa Psalm 45 verse 1, tingnan natin. Psalm 45, ay Isaiah pala. Isaiah ba? Sige, tingnan natin. Meron ba tayo sa easy worship? Meron ba? Saan ba yun? Ayan, Isaiah.
45 verse 1. Uy. Hindi. Psalms 45 verse 1. Psalm, awit. Awit. My heart is overflowing with a good theme. I recite my composition concerning the king. My tongue is the pen of a ready writer. Amen? Isinusulat natin o itinatanim natin ang salita ng Diyos sa ating puso sa pamamagitan ng confession. Amen? When we say the word of God, when we speak the word, it is planted in our hearts. And the word of God is what you need to change your life. Kung mahirap ka ngayon at gusto mong yumaman, itanim mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Amen. Let the poor say, I am rich. Amen. Okay, so yun po ang, ngayon, balikan natin ang confession. Dito ako pupunta. When I got into the kingdom of God, kung kayo ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos dahil sa tinanggap nyo si Jesus na inyong tagapagligtas at Panginoon, hindi ko sinabi dahil sumama kayo sa Rema. Hindi kayo maililigtas ng Rema. Kahit dito kayo tumira. Amen? Ang magliligtas sa inyo ay ang Panginoong Jesus. Nagkataon lang na ito ang Rema ito kasi dito sa Pilipinas kailangan nating i-register ang grupo para tayo ay maka-exist. Amen. Dito sa iglesyang ito ang itinataas si Jesus. Hindi ang pastora. Huwag kayong makinig sa akin kung ang sinasabi ko ay hindi salita ng Diyos. Amen. Gusto ko na lahat ng pinapakinggan nyo, ini-evaluate ninyo. Amen. Okay, so when you get into the kingdom of God, one of the first things you have to learn is the law of confession. Ang confession means saying the same thing as God said. Amen. Homologio. Hindi yung confession na negative connotation na, alam niyo kung bakit ang mga tao may negative na connotation ng confession? Kasi yun ang kinalakhan natin. Pero ngayon, binubura natin yan. Pagka sinabi natin confession, iko-confess ko ang salita ng Diyos patungkol sa akin. I am rich. I am healthy. I will live long and strong. Amen. I am blessed. I am highly favored. I am deeply loved. I am full of wisdom. I'm bright. Amen. I am successful. I'm a winner. I am more than a conqueror. Nasaan yun? Nasa Biblia lahat yun. I am a mighty woman of valor. Sinasabi ko yun, sinasabi ko. Kasi, itinatanim ko yun sa puso ko. Kahit ang concept ko sa sarili ko ay negatibo, once na sinabi ko yun nang sinabi about myself, one day, I become like that. Dahil naitanim yon sa puso ko, anumang salita ang itatanim mo sa puso mo, tatanggapin yon ng puso mo at yon ay kanyang palalaguin. Dahil ang puso natin ay lupa, soil. Sabihin mo, soil. At wala pa akong nakitang soil na pinili niya kung ano ang tatanggapin niya. Kaya ang puso mo, ganun din. Nagsalita ka ng negatibo, tatanggapin yun ng puso mo. Magsalita ka ng salita ng Diyos, tatanggapin mo pa rin ng puso mo. Pero kung ngayon nagsasalita ka ng negatibo, mamaya magsasalita ka ng positibo, anong ginawa mo sa puso mo? Kinonfuse mo ang puso mo, dinaya mo. Kaya ang buhay mo, stranded ka. 40 years ka ng Kristiyano, stagnated ka pa rin. Walang nangyayari sa buhay mo. Dahil ang espiritu mo, ang puso mo ay confused. Amen. Ayokong mangyari yan sa'yo. Gusto ko na ikaw ngayon ay beneficiary ng Sagip Eskwela. Years later, maybe 2 years, mahaba na yon. But I speak and release in the name of Jesus, in 1 year, ikaw naman ang mag-i-sponsor ng Sagip Eskwela. Bakit?
dahil tinanggap mo ang salita ng Diyos. Okay, ang unang-unang dapat matutuhan natin pagka nandito tayo sa kaharian ng Diyos ay the law of confession. Saying what God said concerning us. Yun ang ibig sabihin ng confession. Bakit? Kasi ang confession po ay makapangyarihan. Confessions is true. Ito ay totoo at kumikilos sa isang mananampalataya at sa isang hindi mananampalataya. Amen. It works for both the unbeliever and the believer. Kasi ang Diyos, bakit? Kasi ito ay batas. Pagka sinabing batas, a law is a principle based on predictable consequence of an act. For example, the law of gravity. Pagka ako ay nagtapon ng pataas, siguradong bababa yung aking itinapon. Meron ba magtatapon ako ng bola, mananatili siya sa taas? Hindi. Sapagkat sinusunod niya ang law of gravity. Ang law of confession, it works for everybody because it is a law. God is not a respecter of persons. Hindi itinatangi ng Panginoon ang tao. Si pastora, pagpapalain ko kasi naglilingkod, kasi mabait. No way! Amen! Kahit ikaw ay presidente, pagka ikaw ay tumalon mula sa tuktok ng building na to, pababa, dedo ka. Amen! Hindi ka rirespetuhin ng batas. Ganon din ang confession, pero may kaibahan. Okay. Kung isang tao ay hindi mananampalataya, makinig po kayong mabuti ha, hindi niya kilala si Kristo. Ibig sabihin, wala siyang relasyon kay Jesus. Maraming mga tao, tumatawag sila ng ama, pero hindi sila kilala ng Diyos. Ikaw ba, sigurado ka ba? Sino sa inyo ang nananalangin? Taas ang kamay. Okay. Sino sa inyo ang tumatawag ng ama sa ating amang nasa langit? Di ba? Lahat naman ng tao, lahat ng relihiyon nananalangin, di ba? Paano ka nakakasiguro na ang panalangin mo ay dinidinig? Tumatawag ka ng ama. Kilala mo ba yung tinatawag mong ama? Question, sige, kilala mo na si God. Kilala nyo na ang ating ama. Kilala ka ba niya? Sige nga, sino dito ang nakakasiguro na kilala ka ng Diyos? Taas ang kamay. Kayo, maraming hindi nakakakilala. Maraming hindi nakakaalam at hindi kayo sigurado. Ngayon, brothers and sisters, sa palagay ba ninyo, meron kayong confidence o meron kayong pananalig na tutugunin ng Diyos ang panalangin nyo ay hindi pala niya kayo kilala? Ba? Pero ngayon, hindi ako papayag na umalis kayo dito sa pinto nang hindi kayo nakakasiguro na kilala kayo ng Diyos. Amen. Buksan mo nga ang John 1:12. John 1:12. John 1:12. But as many as received Him. Sabihin natin ang Him ay si Jesus. Sabihin mo, Jesus. Okay. As many as received Him. Kung yung mga tumanggap kay Jesus, to them, sa kanila, Jesus gave the right to become children of God. Amen? To those who believe in His name. Stop. Kung ikaw daw ay tinanggap mo si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, at nanalig ka sa Kanya at sa Kanyang pangalan, binibigyan Kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Maliban, hindi ho ang daan papunta sa Ama ay relihiyon. Hindi. Hindi ang daan papunta sa Ama ay sakripisyo. Hindi, ayaw ng Panginoon na maghirap ka. Amen! Gusto niya maging maalwan, mainam ang iyong buhay. Sige, ituloy mo, verse 13.
Verse 13. Who were born, yan who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Pagka pala ikaw ay nanampalataya kay Jesus at tinanggap mo si Jesus, ikaw ay ipinapanganak. Hoy! Saan ka ipinapanganak? Sa kaharian ng Diyos. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Ipinanganak ka ng nanay mo, you were born. But you need to be born again. Amen. Alam mo, kung ikaw ay 2 beses ipinanganak, 1 beses ka lang mamamatay. Pero kung 1 beses ka lang ipinanganak, 2 beses kang mamamatay. Nanawaan niyo ako? Kasi mamamatay tayo sa flesh. Wala namang mabubuhay ng hanggang 150, no? Tapos, pagdating ng Panginoon, mamamatay ka na naman sa iyong spirito. Dadalhin ka sa mainit na lugar, second death. Pero kung ikaw ay ipinanganak muli, ibig sabihin, ipinanganak ka sa espiritu, ipinanganak na muli ang espiritu mo, that spirit will never die. Mamatay man itong flesh na to, buhay ang espiritu at kaluluwa mo, babalik lang siya sa Ama na siya ang nagpaano sa iyo, who were born not of blood but born of God. Amen? O, ngayon, nandito ka na ngayon sa kaharian. Siyempre, pagka na-born again ka, hindi naman kaagad nagbabago ang buhay mo. Mahirap ka pa rin. Kung ikaw ay may sakit ka pa. Bawa, tinanggap ko ang Panginoong Jesus ngayon. Praise the Lord, kung sa pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, may sakit ka, bigla kang gumaling ngayon, biyaya yan ni Lord. But that is possible. Amen? Na ngayon mo tinanggap ang Panginoong Jesus, bulag ka, nakakita ka, glory to God. Posible yun. Amen? Ngunit maraming na born again ngayon, hindi ka agad-agad nababago ang buhay. Ngunit lahat ng meron ang Panginoong Jesus, meron ka na sa puso mo, sa espiritu mo. Ngayon, ang trabaho mo ay paano mo yan palulutangin. Paano mo yan ipapakita sa buhay mo? Paano yan magmamanifest ang glory ni God sa buhay mo na nung dati ikaw ay sakitin, ngayon hindi ka na nagkakasakit. Na nung dati ikaw ay gumagapang sa hirap, ngayon ikaw ay mayaman. Na dati ikaw ay negative factor, ikaw ay tagatanggap ng ngayon ikaw ay tagabigay sa pamamagitan ng law of confession. Okay. Ngayon, yung law of confession, it works for both the believer and unbeliever, sabi ko nga sa kanyo kanina. Sa isang halimbawa, yung isang hindi mananampalataya, nagpunta sa doktor. Sabi ng doktor sa kanya, sorry ha, pero meron kang cancer. Stage 4. Okay? Kung ang isang hindi mananampalataya, okay, hindi siya born again, ay pananampalatayanan niya yung sinabi ng doktor at sisimulan niya yun na sabihin. Diba? Sabi ko sa inyo, once na sinabi ninyo ang isang salita, binibigyan ninyo siya ng buhay. Amen? Pag sinabihan mo ang anak mo ng tanga, kahit ang anak mo ay magaling, mula sa oras na yan na sinabihan mo ng tanga, magsisimula siyang maging tanga. O kaya tamad. Dahil ang may kapangyarihan. Sabi ko nga, the Word of God is alive. Your Word is alive. Amen? Okay, so, ano ngayon ang gagawin nung tao na sinabihan ng doktor? Dahil nanampalataya kasi sinabi ng doktor, sinabi mo. At sa ulit na pagsabi mo niyan, isang araw, mamamatay ka kasi lalaki yung sakit na yon. Because you have given life to it by your confession. Ngunit kung ang isang hindi mananampalataya, hindi siya naniwala sa sinabi ng doktor, at hindi niya ikinumpisal, hindi siya mamamatay. Gets? So walang kaibahan. Meron. Amen. Merong isang mananampalataya.
Sinabi rin ng doktor, sorry ha, pero may na lumabas, meron ka palang cancer. Okay. Ngunit ang isang mananampalataya, alam niya ang salita ng Diyos. Amen? So ang sabi ng salita ng Diyos, by the stripes of Jesus, you were healed or you are healed. So, ang sasabihin niya, hindi niya sasabihin sa doktor na, hindi totoo yung sinasabi mo. Siyempre, alam nila ang sinasabi nila. Hindi naman nila alam sasabihin yun. Kaya lang, ang tinitignan lang ng doktor ay yung natural. Pag nagpa-doktor kayo, ang kanilang vision ay limitado sa natural, the physical, kung ano ang sinasabi ng test, ng dugo, ng ganito. Hindi nila nakikita ang iyong espiritu. But you are a spirit. And in your spirit, the Word of God is spirit. In your spirit, you have the Word. Sabi ng 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen? So, instead na sabihin mo, ikukumpisal mo yung sakit, ang ikukumpisal mo ay yung healing. And because the Word of God is powerful, it is alive. Amen? Ano ang gagawin ng Word? You will overcome. The spiritual law, the spiritual word, the Word of God, which you spoke and released, amen, will bring life into your body. So therefore, it will supersede the natural law. Because all natural laws, they came from the spiritual laws. Example. Alam niyo yung example ko last time na yung pilot, pagpapatakbo ng eroplano, di ba, yung law of gravity, bakit hindi bumabagsak yung eroplano? Merong 4 na law na kailangang maintindihan yung piloto. The law of lift, the law of thrust, the law of drag, and the law of gravity. Pero, pag naunawaan yun ng piloto, hindi siya matatakot. Amen? So, anong gagawin niya? Alam niya na yung kanyang eroplano ay i-defy niya. The law of gravity will be superseded when the pilot will set into motion the law of lift. Ano yung law of lift? Ang law of lift ay itutulak niya yung eroplano niya and then pabibilisin niya ng takbo so that the speed, the wings of the airplane will gather air to lift the airplane up. Ang gagawin ng piloto, mahirap yung Tagalog-English, no? Ang gagawin ng piloto ay idadrive niya yung kanyang eroplano at papabilisin niya ang takbo sa runway. Dahil alam niya na pagka pinabilis niya yung takbo yon, yung hangin ay mag-gather sa kanyang pakpak. Di ba sabi natin, you are the wind beneath my wings. Amen? And yung hangin na yon, pag inilift ang eroplano, it superseded the law of gravity. But because there is another law in operation. And when you speak the Word of God, which is spirit and life, will supersede the natural law. So you experience miracle. Because when the Word of God comes, amen, amen, the natural law will bow down. Yun ang pinag-aaralan po natin na law of confession. Sapagkat ang ating salita ay may kapangyarihan. So, ngayon, hindi ko alam kung makaka-agwante ako. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay, ang law of confession ay mag-work kung meron tayong pananampalataya. So, pwede mong sabihin araw-araw, makailang libong beses sa sarili mo na, mayaman ako, marami akong pera malusog. Pero hindi ka naman nananampalataya sa iyong puso, it will not work. Amen. Dahil, sabi sa Romans 10, verse 10, with the heart, one believes. Amen. You cannot believe with your head. You cannot believe via reasoning. Amen. Bibigyan ko kayo ng halimbawa mamaya.
So sa pamamagitan ng ating puso, bakit puso, espiritu? Kasi expandable yun eh. Ang spirit natin is the Spirit of God. It knows no limit. It knows no bound. Naunawaan ninyo ako? So, para mag-work ang ating confession patungkol yung mga sinasabi natin sa ating bibig, kailangang panampalatayanan natin lahat ng ating mga sinasabi. At hindi tayo basta-basta pwedeng magsabi lang ng kahit anong. Kaya ngayon, brothers and sisters, dahil napakahalaga ang mga salita na sinasabi natin, kung ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, amen? Marami kang advantages kaysa wala sa kaharian ng Diyos sapagkat ang confession ng mananampalataya ay binaback upan. Sino sa inyo dito ang may mga backer? Yan. Alam niyo yung backer, ano? Alam niyo pagka sinasabi ninyo ang salita ng Diyos, ang backer ninyo ay ang Diyos mismo. Ang backer ninyo ay ang mga anghel. Ang backer ninyo ay ang banal na espiritu. Ang backer ninyo ay ang Panginoon. Amen. Kaya hindi kayo malulugi, hindi kayo magpe-fail, hindi kayo maggagapi. Amen. O sige. So ang title ng ating introduction lang yun na. Kaya sa Sunday, babati ko ulit kayo ha. Amen. Babalik uli kayo sa Sunday. Dahil ang maririnig ninyo sa Sunday ay kakaiba. Brothers and sisters, I tell you one thing. If you will apply what I am telling you today, you will succeed. Patotoo. Kilala ninyo si Franz Sugay? Sino nakakakilala dito kay Ate Franz Sugay? Okay. Ang aking pamangkin, si Redentor, Denden, kilala nyo? At ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sila sa Australia, sa Balfour. At ang Balfour, at ang kanilang company, recently ay nagra-right size. Okay? So, nagbabawas sila ng tao. Okay? Nagtuturo ako ng law of confession sa kanila, sa Flax. Itong, nagtatanggal sila at may 20 daw silang tatanggalin. Sabi ko kay Franz, magkaroon ka ng faith project na ang asawa mo hindi matatanggal. Ang asawa po niya ay over 50 years old. Ang aking pamangkin ay 30 plus years old. Malaki, bata. Ang asawa ni Franz ay mapayat, matangkad, matanda. Amen. Kung dadaanin mo sa physical, walang laban yung may edad. Kasi ang trabaho nila ay linemen. Umaakyat sila ng malalaki. Mga towers. Amen. Pero sabi ko kay Franz, confession, Franz. Sabi ko. So, sabi niya, Lord, tumawag si Archie. Sabi niya, pag-pray mo ako kasi baka isa ako sa matanggal. Sabi ni Franz, no! Amen. Hindi ka matatanggal. Ikaw ay mananatili dyan. Sa pangalan ni Jesus, maraming matatanggal, pero hindi ikaw. Talagang persistent sa kanyang confession. Nung isang araw, umiyak siya, magpapatotoo ako sa church. Bakit, Ma'am Ski? Na-redundate na yung pamangking ko, nandito na eh. Si Archie, praise the Lord, Ma'am Ski, hindi siya natanggal. Amen! Hallelujah! Amen! Powerful. Miyak si Franz. Amen? Kasi pagka sinabi natin ang salita ng Diyos, magbabow down ang natural. Amen. So, brothers and sisters, today, I want you to value your words. Kasi sabi sa Matthew 36, hindi yung tayong basta nagsasalita lamang na, alam mo, pagka kumakain ako ng hipon, nangangati ako. Sa susunod na may hipon, kumain ka ng marami. Sa pangalan ni Jesus, nililinis kita at lahat ng mga allergens hindi e-epekto sa aking katawan at mag-e-enjoy ako, sabi ng Panginoon sa Timothy, He gave me all things to enjoy. You have to know the word so that you know what to declare. Amen. O yan, nagsisimula pa lang tayo ng law of confession, marami ng patotoo. Gusto ko isa-isa sa inyo, may mga patotoo, next Sunday magpapatotoo tayo. Amen. Okay. So pagka nasa kaharian tayo ng Diyos, mahalaga ang law of confession. So, paano
paano natin i-develop ang ating pananampalataya na lahat ng ating sasabihin ay merong bunga? Gusto ba ninyo nang sasabihin ninyo may bunga? Pagka sinabi ninyo na, ulan, tumigil ka. Titigil siya. Parang kay Joshua, di ba? Gusto ba ninyo tingnan natin yung kay Joshua? Joshua 10. Joshua 10 ba yun? Sige. 12. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ajalon. Next. So the sun stood still. Tumigil ang araw. Hindi siya umikot. And the moon stopped. Till the people had revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a whole day. Verse 14. And there has been no day like that before it or after it. So hindi na yon mangyayari. Hindi mo na mapapatigil yung araw ngayon ng isang maghapon. Kasi sabi niya, hindi na mangyayari. Amen. Pero pwede mong patigilin ang ulan. Yan. Okay. That the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Alam nyo, pagka sinasabi ninyo ang salita ng Diyos at nananampalataya kayo sa inyong puso, gagawa ang the Lord will stop working. Alam niyo ang kaibahan ng unbeliever sa believer? The believer will work for what they have confessed. The believer will only speak and the Lord will work. Amen! Hallelujah! Di ba? Okay, so basahin natin ngayon. So sabihin mo, palalaguin ko ang aking pananampalataya. You have just confessed. Amen? O sige, Mark 11:22. Meron ba tayong Tagalog? Sige, Mark 11:22. Sige. Sa ibaba niyan din, merong Tagalog dyan. Mark 11:22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Meron tayong Tagalog, the same na ganito ang context po niyan. Ang Panginoong Diyos, sila ay papuntang Jerusalem or whatever. At ang Panginoong Jesus ay nagutom. Okay? Nakakita siya ngayon ng fig tree. Ano nga ang fig tree sa Tagalog? Igos. Nakakita siya ng puno ng igos. At dahil nagugutom siya, ngunit yung puno ng igos na yon walang bunga. Dahil, di ba ang puno ay dapat may bunga? Okay. Sabi ng Panginoong Jesus, mula ngayon, wala nang kakain ng iyong bunga. So, anong ginawa ni Jesus? Nagsalita siya sa igos. Amen. So, ibig sabihin, kung wala nang makakakain ng bunga mo, mamamatay ka na. Di ba? So, okay. Paglabas nila doon na Jerusalem, the next day, halimbawa, ngayon nangusap ang Panginoong Jesus, the next day, pagdaan uli nila doon, nakita ng mga disciples, natuyo na yung igos. In 24 hours, natuyo. Amen? So, anong sabi nila? Sabi nila, Panginoon, paano mo ginawa yun? Bakit yung igos, ang lago-lago, ang yabong-yabong kahapon, ngayon pagdaan natin, tuyo na mula sa ugat. Kinausap lang ni Jesus. Okay. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Have faith in God. Sa ibang translations, have the God kind of faith. Alam mo, si Jesus ay Diyos, di ba? At si Jesus ay salita. Bakit ganun na lang katapang ang salita ni Jesus? Kabisa. Sapagkat tuwing nagre-release si Jesus ng salita, punong-puno ng pananampalataya. Because He is the Word Himself. Ang Panginoong Jesus, pagka nag-preach, grabe ang dating ng salita. Hindi niya kailangan ang worship team para kumilos ang anointing. Pagka nag-release siya ng salita, nandun kaagad ang Spirito. Nandun ang kapangyarihan. Bakit?
sapagkat punong-puno siya ng pananampalataya sa kanyang sinasabi. Ang Panginoong Hesus, kung hindi kailangang magsalita, hindi siya nagsasalita. Kahit nung siya ay nililitis ni Caiaphas, di ba? He remained silent. Kahit nung nililitis siya ni Pontius Pilate, totoo ba na ikaw ang hari ng mga Udyo? Sabi niya, according to what you said, na hindi niya justify ang sarili niya. Amen. Mahalaga ang kanyang mga binibigkas na salita. Pero pagka nagsalita siya, punong-puno ng pananampalataya. Yun ang sinabi niya, manampalataya kayo sa Diyos. Next. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa lengguwahe natin ngayon ay, sa totoo lang. Amen? Na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi maniniwala na mangyayari ang kanyang sinasabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Next. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong ginalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at mapasa inyo na. Gusto kong tignan natin sa English. English nga tayo. Kasi confession is saying, di ba? Sabi niya, 22, have faith in God, verse 22. Jesus answered them and said, have faith in God. Okay? For assuredly, bilangin ninyo yung salitang say. That is confession, tama? For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Apat. Tingnan pa natin sa verse 25. Therefore, I say to you, ika-5, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. When you pray, you say something. Amen? Verse 23 is saying. Verse 25 is praying. Marami tayo, pagka tayo ay nananalangin, sobrang natin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat. At ako ay pinayaman mo na. Marami pong salamat, Lord, na alam ko, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng nangangailangan ko. Good prayer, good saying. Ito ngayon, nagpunta kayo sa grocery, dumati ang anak mo, nakakita ng laruan. Mami, bili mo naman ako ng laruan na ito. Kita mo ang laruan, 5,000. Ano? 5,000? Wala tayong pera. Ninegate mo yung pinag-pray mo. Tama. Mahal niya, huwag mong kunin niya. Mami, gusto kong tsokolate. Tinigin tsokolate. Ano? 100 pesos, wala tayong perang ganyan. 100 pesos, wala kang perang ganyan. Ano sasabihin mo? Kung may natutunan ka sa Rema Word of God Church, anak, wala pa tayong budget niyan, pero magkakaroon tayo. Amen. Pero, meron akong idea. Sa kaharian ng Diyos, para ikaw ay umani, kailangan ikaw ay maghasik. Sabi mo sa anak mo, ano ang pwede mong ibigay para ibigay yan sa'yo ni Lord? What can you give so that you will receive that? Ano ang pwede mong itanim para yung gusto mo ay iyong anihin? Maliit pa lang sila, tinuturuan mo na sila ng law o confession. Alam niyo, ang problema natin, hindi yung bundok sa buhay natin. Ang problema natin ay yung ating bibig at dila. Hindi natin problema ang pera. Ang problema natin ay bibig at dila. Amen. Pinuntahan ka ng kumari mo. Mare, walang-wala ako pautang. Ay, Mari, wala din ako. Pareho kayong wala. Hindi. Hallelujah. Parang ang daling sabihin, no? Amen. Kaya mahalaga, brothers and sisters, na maging conscious tayo. Nasa kaharian ako ng Diyos. Lahat ng sinasabi ko ay, ganito ha, isipin ninyo lagi, na ang dyablo, ang hinihintay niya ay ang lalabas sa iyong bibig.
Amen. Death and life are in the power of the tongue. Hindi niya sinabing death and life are in the power of the devil. No. So, ang mga anghel ng Diyos, binabantayan ang lalabas sa bibig mo. Ang mga anghel naman ni Lucifer, ni Satanas, binabantayan din ang lalabas sa bibig mo. Sino kaya sa kanila ang mananalo? Yung sasambitin mo. Amen? Amen ba? Nasaan yung aking salamin? Sige, mag-start na akong mag-preach. Buksan ninyo ang inyong Bible. So, mahalaga kapatid na, sabi niya dun sa ating binasa, kung meron tayong pananampalataya, lahat sa ating puso, lahat ng ating sasabihin ay magkakaroon ng kaganapan. Amen? Ngayon, kung salita ka ng salita at hindi ka naman nananampalataya sa sinasabi mo, walang mangyayari. Ito favorite kong example, dahil nung nasa San Miguel ako, meron kaming empleyado na hindi masyadong gwapo. Ibig sabihin, opposite siya. Talagang, talagang pangit, di ba? Oh, talagang pangit siya talaga. Kilala namin niya, kaibigan namin yun eh. Pero, ang tawag namin sa kanya si Pogi. Pero, 20 years na ako sa San Miguel, ang tawag ko lagi sa kanya, Pogi. Bakit everyday, hindi naman siya pumupogi, pumapangit pa nga. Sabi ko, Lord, ano ang nangyari? Bakit tinatawag ko ng Pogi, pumapangit naman? Sabi ni Lord, kasi mockery yung ginagawa ninyo. Amen. Minamak ninyo actually siya. Hindi naman kayo nagsasalita from a sincere heart. Nananampalataya kayo na talagang siya ay pogi. Diba? Sabi mo sa katabi mo, pogi. Pogi ka. Yung sa kabila, maganda ka. Okay. O sige, doon tayo sa Mark 4:35-21. So we are on training, okay, to develop our faith. Mark 4:35-41. Ito po ay isang insidente. Okay, ang Panginoong Jesus ay nagmi-minister at pupunta sila sa kabilang ibayo. Okay. Ito ay katatapos lamang ng Panginoong Jesus na mag-preach sa kanila ng sowing and reaping, na ang salita natin na ating pinapalabas sa ating bibig ay nagbubunga ng kung ano ang ating sinabi. Amen? Law of confession. Nang araw ding yon, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, meaning to say sa kanyang mga disciples, tumiwid tayo sa kabilang ibayo. Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang sinabi ni Jesus? Lahat kayo magsabi. Ibayo. Okay. Tatawid sila sa kabilang ibayo. Amen? Okay. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya. Okay? At nagkaroon ng isang malakas na unos, sumalpok ang mga alon sa bangka, ano pat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may unan pa si Jesus. Ang sarap ng tulog niya. Amen? Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Amen. Sa common na translation, sabi nila, Guro, mamamatay na tayo. Amen. Mamamatay na tayo. Okay, next. Paggising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Amen. So, ang Panginoong Jesus kasama ng kanilang disciple ay tatawid sila papunta sa kabilang ilog. At doon sa kabilang ilog, meron ipinapagawa ang Diyos sa kanila. Sa Gennesaret. Okay? Ngayon, malalaman natin dito, mga brothers and sisters, na ang dyablo ay nagpadala ng isang unos. Amen? Okay. Pero meron ng salita ang Panginoon. Tumawid tayo sa kabilang ilog. Hindi sinabi ni Lord na sa kabilang ibayo. Tatawid tayo sa kabilang ibayo kung maganda ang panahon. Hindi. Ang sabi ni Jesus, tatawid tayo. Amen? Di ba? Okay. Ngayon, pagtawid nila, dumating ngayon yung bagyo, yung unos. Amen? Bakit? Ang dyablo, kung merong ipapagawa sa iyo ang Panginoon,
at merong destinasyon ka na gustong tunguhin ng Diyos. Halimbawa, God has prepared for us a wealthy place. Amen. Salamat sa iisa na nagsabi ng Amen. Amen. Ang destinasyon natin sa Panginoon ay magandang buhay. Hindi tayo maghihirap, hindi tayo maghihikahos, sapagkat sinabi niya sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy, but I come that you may have life and that you may have it more abundantly. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So, ang gagawin ng dyablo ay magpapadala siya ng kaganapan sa ating buhay. Amen? Para pag tinignan natin yung kaganapan natin sa ating buhay, magkakaroon tayo ng takot. Okay? At mag-iisip tayo. Amen. Ngayon, pag nagtakot tayo at nag-isip tayo na pagka itinuloy ko ito, mapapahamak ako, yan ay lalabas sa iyong bibig. Amen. So the devil will bring a circumstance in your life so that he wants you to think a certain way. Amen? Na ganito kalakas yung unos. Walang mabubuhay sa ganitong klase ng unos. Samantalang ang daming fishermen sa kanila. Si Pedro ay fisherman na-experience niya. Alam niyo, pagka pumunta kayo sa Sea of Galilee, napapalibutan po yun ng mga bundok. At hindi lang basta-basta, kung kayo, pagyaman ninyo, pumunta kayo sa Israel. Kasi nakapunta na ako doon. Amen? Talagang alam mo na inorchestrate ng dyablo yung storm na yon. Okay. Bakit? Kasi alam ng kaaway na hindi kanya makokontrol unless may lumabas sa iyong bibig. At anong nangyari? Natakot ngayon sila. So anong ginawa nila? Panginoon, mamamatay na tayo. Sinong nagsabi na mamamatay na sila? Sila. So mamamatay talaga sila. Buti na lang nandun si Jesus. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi po sa English, and Jesus rebuked the wind. And Jesus rebuked the wind. Sinaway, pinatigil ni Jesus ang hangin. Maraming mga kaganapan sa buhay natin, mga kapatid, na hindi natin mapipigilan maliban kung ikaw ay magsalita. Uy, walang nakakuha. Very bright. Amen! Ang intellect mo, hindi magkikilos yan kasi ang intellect mo is based on reasoning. Your intellect is not spiritual. But your words are spirit. Until you say it, it will not stop harassing you. Until you speak to it, until you rebuke it. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus nung dumadami ang ng tubig, hindi niya sinabi na, kumuha kayo ng timba, palanggana, at tapo, at ating alisin lahat ang mga tubig dito sa bangka para hindi tayo malunod. Ganun ba ang sinabi ni Jesus? Ganun ang ginagawa niyo sa buhay niyo. Kulang ng pera, kayod ng kayod, kayod ng kayod, umagat gabi, linggo, wala nang panahon kay Lord. Anong ginawa ni Jesus? Sinaway. Tumigil ka. Ano sa? Peace, be still. Amen? Oh, lalo na yung mga intellectual sa atin, mag-google. Ano kayang gagawin ko? Samantalang, kausapin mo lang yung sitwasyon mo. Sabi natin kanina, homologio. Ano ang kinote ni Jesus na verse? Psalm 89 verse 9. Napakahalaga na basahin nyo ang Bible nyo. Pwede ba? Kasi pagdating ng panahon, sasabihin ng, ay, palugi ng palugi ang negosyo ko. Palugi ng palugi. Ay, nakinig ka, wala, malulugi ka. Pagkaganyan lang ang benta mo, sara mo na. Nakinig ka sa sinabi ng tao, hindi ka nakinig sa sinabi ng Diyos. Point out ko yan sa inyo. Sabi ng Diyos sa 2 Corinthians 2:14, now, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ Jesus. Ang Kristiyano walang pagkalugi. Amen. Hindi mo kinakausap ang negosyo mo.
Hanapin mo ang negosyo mo. Tawagin mo ang mga customer. Customer, lumapit kayo. Masarap ang mga pagkain. Alam niyo, pagka nagde-dedicate ako ng pharmacy, Lord, sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko lahat ng mga gamot na to ay mabisa, walang kasing bisa. At kayo ay hahanap-hanapin ng customer. Customer, lumapit kayo lahat. Anong ginagawa niyo sa law of confession kung naniniwala kayo sa law of confession? Diba? O, anong kinote ni Jesus? Sabi niya, doon muna tayo sa Psalm 89 verse 9. Psalm 89 verse 9. Okay. Iyong pinamumunuan ang nagngangalit ng dagat, ang pagngangalit ng dagat. Kapag tumaas ang mga alon nito, ang mga iyon ay pinapatahimik mo. Wow! Homologyo. Sa English, you rule. Di ba we were created to have dominion? To rule and reign? Sabi niya, you rule the raging of the sea. When it waves rise, you still them. Kaya sabi ni Jesus, peace, be still. Anong ginang? He was acting on the word. He was releasing the word. That word, which you can read in Psalm 89 verse 9, it has no life. It is logos. It only took on life when you said it. Kuha nyo. Galing ni Jesus, no? Kasi, ang salita ay spirit. It penetrates. So, ang gagawin natin ngayon, kung si Jesus, pinanampalatayanan niya yan, salita na yan ni Lord. Sinabi mo sa Psalm 89 verse 9, pag magngangalit ang dagat, pwede kong kausapin. Now I speak. Alam mo ang Panginoong Jesus, is there anyone who can raise the dead just like what Jesus did with Lazarus? Anong ginawa niya nung pagdating niya doon sa bahay ni na Mary at patay na si Lazarus? Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Nag-iiyak ba siya doon na kinuha kaagad ang pala, ginanon para tumayo si Jesus? Hindi! Anong ginawa niya? Lazarus, come forth! Anong ginawa ng bangkay? Ay, abay, di bumangon. Bakit? He was full of faith. He believes in what he is saying. Amen. But, do you know the word to say? Kasi sa atin, nakontento tayo sa relihiyon. May relihiyon naman ako Bakit pa nire-require sa sagip-eskwela pumunta sa Rema? Hindi namin kayo nire-require. Iniimbitahan namin kayo because there is something very powerful about this church. Hindi namin kayo nire-require para kayo ay pahirapan namin. Nagmula kami dyan sa pinagmulan ninyo. Sobra akong mahirap pa ako sa daga. Bakit ako nakarating dito? Dahil sa salita. Hinawakan ko ang salita. Ibinuhay ko ang salita. Sinalita ko ang salita. Itinanim ko, I am planting something in my garden that I want people to see to glorify my Maker. You cannot do it without saying, Amen. Amen. Kaya mag-iingat tayo sa ating, alam niyo po, mag-iingat tayo sa mga itinatanim. Sa kaharian ng Diyos, lahat ng bagay ay nagmumula sa puso. Sabihin mo, mula sa puso. Okay, bakit mula sa puso? Kasi ang salita naman ay nagmumula sa puso, di ba? Pagka hindi ninyo itinanim ang salita ng Diyos sa inyong puso, hindi ninyo yan masasabi. Sasabihin mo, pagka dumating ka sa sitwasyon na, ano nga bang verse yun? Ano pa ang sasabihin mo? Wala. Wala kang weapon, wala kang bala. Kasi nagpunta ka sa church, ano nga yung sinabi ni Pastora? Nakakausapin ang ano? Wala ka man lang ballpen, wala ka man lang lapis.
Tawagan mo ako, sesermonan kita. Amen? Okay, so, napakahalaga po nun, okay? Ngayon, ang ating confession, dahil mga anak tayo ng Panginoon, gusto niya na maging mapili tayo. Dahil, ang mga bagay na naririnig natin, sabi po sa Mark 4:24, take heed what you hear. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga naririnig ninyo, sapagkat maaaring itong mga naririnig ninyo ang maitanim sa inyong puso. Alam niyo ba na yung mga bagay na naririnig natin na itatanim sa ating puso? Ako, meron akong naging katulong sa bahay na ngayon ko lang napanood sa tanang buhay ko ng huwag ka lang mawawala. Tapos yung si Choco Martin, yung si Allah. Tapos yung nagtapos na kahapon, yung Wind of, ano ba yun? Yung Korean. When the wind blows, ano ba yun? Sus Mariosep, naalala ko ang mga taga-Rema, Lord. Ito ba ang mga pinapakinggan ng mga anak mo, ang iyong salita? No wonder, walang nangyayari sa kanilang buhay. Mag-ingat tayo sa ating mga naririnig. Lalo na kahit nasabihin pa natin na, Christian ano naman preacher naman Sige po, Loy. Huwag kayong makikinig doon. Huwag kayong makikinig doon. Naku, madadaya kayo. Kailangan nagiging mapili tayo sa ating pinapakinggan. Sabi po niya sa Mark 4:24 and 25. Then he said to them, take heed what you hear. With the same measure you use it, it will be measured to you. And to you who hear, more will be given. For whoever has, to him more will be given, but whoever does not have, even what he has, will be taken away. Gusto kong basahin nyo nga sa God's Word Translation. Meron tayong God's Word Translation dun sa Easy Worship. Sabi niya, ang mga bagay na naririnig mo, yun ang nagpo-form, nagkakaroon ka ng knowledge dun sa mga bagay na yon. At kung mag-increase ang knowledge mo sa mga bagay na yon, it is either that you grow in your relationship with God or it will take away your relationship. Maaring magkaroon ng bunga ang buhay mo o yung kakaunting meron sa buhay mo, mawawala pa kasi nadaya ka. Amen. Example. Halimbawa, magbibigay lang ako sa inyo ng example. Kaya yung ating pananampalataya ay hindi lumalago-lago dahil nakarinig tayo ng isang preaching na ang Panginoong Diyos ay sinubok si Job. Kaya si Job namatay lahat ang kanyang mga anak, nawala lahat ang kanyang ari-arian. Kung si Job nga, sabi sa Job 1:8, he is a righteous man, blameless, upright. Nangyari yun sa kanya. Then the Lord said, have you considered my son Job that he is blameless, upright man, who fears God and shuns evil? Kung yun nga nangyari kay Job, dilaan mo pa ako, ang dami kong sablay sa buhay ko. So ngayon, magkakaroon ka pa ngayon ng pananampalataya sa Diyos? Wala na, kasi mali yung napakinggan mo. Brothers and sisters, hindi tayo sinusubukan ng Diyos sa mga bagay na masama. Kung susubukan tayo ng Panginoon sa bagay na mabuti para i-test niya kung mananatili tayo sa hindi siya nagdadala ng sakit, hindi siya nagdadala ng kamatayan sa buhay mo. He is a good God, He can never be bad. Ngayon, kung ang concept mo, si Job ay nagpapadala ng pigsa sa buong katawan mo, mananampalataya ka pa ba sa Diyos na ganyan? O, di wala ka ng faith. So, paano kapag magkakaroon ngayon ng pananampalataya sa mga sasabihin mong salita? Sabi ni Pastora, sasabihin ko daw yung mga pangako ni Diyos, yung sinabi niya patungkol sa akin. Paano mo ngayon yan pananampalatayanan? Negatibo na ang konsepto mo sa Diyos. Hoy! Eto pa, kaya mag-ingat tayo sa ating naririnig. Sabi niya, Pastora, yung pagsasalita, pagkukumpisal o pagkukontes ng mga salita ng Diyos, nagwo-work yan sa iba, pero hindi sa lahat. O kahit sa iyo, sometimes you win, sometimes you lose. Hindi yun totoo. Sa kaharian ng Diyos, paangat ng paangat, payaman ng payaman, palakas ng palakas, paggwapo ng paggwapo.
Hindi kayo naniniwala, ano? Isaiah 55 verse 11. Sige nga, bisitahin nga natin. O sige, muna bago tayo doon. 2 Corinthians 2:14 na lang yung sinabi kanina. Sabi niya, now, thanks, what is now? That is an expression of faith. Faith is now. Kahit wala pang magandang nangyayari sa buhay mo, magpasalamat ka na ngayon. Iniwanan ka ng asawa, hindi ka na inuuwian ng asawa mo, wala pang dalang pera kung saan ng kandungan siya naroroon. Sabi ng Biblia, magpasalamat ka na ngayon. Sabihin mo, Panginoon, napakabuting asawa ng aking asawa. Responsable siya. Magaling siya na mag-provide sa kanyang sambahayan. At ngayong gabi, bukas at sa mga susunod na araw, pagbalik niya, hindi na siya aalis. What is that? Faith. How did you release it? By confession. Paano nyo ginawa? Nagpasalamat ka na. Because faith is the substance of things hoped for. Yung bagay na inaasahan mo, meron kang confidence na dadating sa'yo. Meron kang pagtitiwala na ibibigay ni Lord. Meron kang pananalig na magkakaroon ng kaganapan. You are fully persuaded it will come to pass. That is faith. Kaya nga, ngayon pa lang, nagpapasalamat ka na. Thank you, Lord, na kahit na ahit ang aking bulsa, alam ko, malapit nang kumapal yan. Dahil tinatawagan ko ang mga pera. Anghel, magtrabaho ka. Dali mo sa akin ang mga pera. Faith. Now, thanks be to God, who always, sabihin mo, palagi, leads us in triumph. Ano ang palagi? Paminsan-minsan? Minsan okay, minsan hindi? Hindi. Ano ang pinananampalatayanan mo? Yung sometimes you lose, sometimes you win, o palagi kang nananagumpay? Palagi! Sasabihin mo, imposible naman yan, pastora. Ayan, talagang wala kang pananampalataya. Kasi sa kaharian ng Diyos, ang imposible at himala ay natural. Amen! Sabi sa Bible, paano nagkakaroon ng kaganapan yung mga sinasabi mo? Sabi niya sa Mark 4:26, hindi mo alam kung paano nangyayari. You don't know how it works, but it does work. Amen! Ikaw ba pagka nagtanim ka ba ng buto ng mais, alam mo ba kung paano yung tumubo? Basta alam mo na lang, sumulpot yung mais. Tama. Paano kung gusto kong malaman? Aalis. Paano? Hindi mo malalaman. Amen. Kasi si God ang nag-work. You don't have to know. You just trust God. Amen. Tiwala. Pananampalataya. Okay. So, alam natin, sabi sa 1 Corinthians 15:57, magbasa kayo para hindi kayo antukin. 1 Corinthians 15:57, subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan mo ang galing ng Panginoon, ano? So, mag-ingat kayo sa isa pang sinasabi ng mga tao. Halimbawa, you win some, you lose some, hindi yan totoo. Isa pang sinasabi ng kailangan maging perfect ka. Kailangan maglingkod ka kay Lord. Kailangan wala kang sablay sa buhay mo. Paano kung may sablay ako sa buhay ko? Magkakaroon pa ba ng kaganapan yung confession ko? Yes! Lucas 5:4. Yan. Dito po sa Lucas 5:4, ang Panginoong Jesus ay nagpapahayag ng ebanghelyo sa tabing dagat. At siya ay sinisiksik ng mga tao. Ngayon, dahil siya ay sinisiksik, hiniram niya yung boat. Yung boat ni Pedro. At doon siya sumakay para nandun siya sa tubig. At alam niyo kung bakit sumakay si Jesus doon sa tubig? Kasi noong panahon na yun, wala namang microphone. Pagka nasa tubig si Jesus,
na ng waves yung kanyang boses. Sobrang dami ng tao, multitude eh. Kaya yung kanyang boses, umaabot dun sa malayo. Gets? Oh. So, napakahalaga sa kaharian ng Panginoon. Tayo na mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, pagka meron tayong ipinagamit kay Lord, meron tayong reward. Okay. So, pagkatapos niyang mag-preach, sabi ni Jesus, nang matapos na siya ay magsalita, ay sinabi niya kay Simon, Pedro, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Okay? Kasi payback time na eh. Tapos na ang preaching ni Jesus, siya naman ang pagpapalain naman niya ngayon si Pedro dahil pinagamit yung bangka niya. Di ba? Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Amen? Subalit, sa iyong salita ay ihuhulog ko. Mali ang Tagalog. Doon tayo sa Ingles. Mali ang Tagalog translation eh. Okay. So, but Simon answered to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the nets. Doon ka nga muna sa 4. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Okay? Sabi naman ni Pedro, sige, the next verse. Panginoon, magdamag na kaming, ng isda. Wala kaming nakuhang isda. Tapos, sa isip-isip ni Pedro, ikaw karpintero, ako mangingisda. Alam ko kung kailan may isda, kung kailan wala. Magdamag na nga kaming ng isda, wala nga eh. Ngayon, araw-araw pa pangingisdahin mo ako, wala tayong makukuhang isda. Pero hindi niya sinasabi kay Jesus. Pero sa kanyang isip, ganun. Tama. Ito na ang negosyo namin, mula pa nung maliit kami, family business namin ito. Tapos sasabihin, alam na namin kung paano ito. Pero, dahil sinabi mo, sige. But Simon said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Ilang net? Isa. Anong sabi ni Jesus? Nets. So, ibig sabihin, nung nangisda sila, ang dami nilang net. Siguro isip-isip ni Pedro, wala ka namang makukuha. Sige na nga, para pagbigyan ka na lang nga, Jesus. Ito na lang net na ito na hindi ko pa nalilinis at pinakamaliit at luma na. Yun na lang. Amen. So, ano nangyari? And when they had done this, they caught a great number of fish. And their net was breaking. So, they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats. So they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Noon, nung binabasa ko ito, nagtataka ako, bakit ang kasalanan niya at naghihingi siya ng patawad? Ipinagamit pa nga niya yung kanyang boat. Diba? Tapos nakita ko, ang utos pala ng Panginoong Hesus, ihulog mo lahat ang iyong mga lambat. Ngunit ang inihulog lang niya isa. Amen? Ganyan ba tayo? Minsan sasabihin sa atin ni Jesus, ibigay mo yung 100. O sige Lord, nagbigay ako, 20. Pero, tignan mo kung paano in-overlook ni Jesus ang kanyang pagkukulang. Amen? Anong ibinigay ni Jesus sa kanya? Boat sinking, net breaking, catch of fish. And because of that, na-convict si Simon. Anong sabi niya? Forgive me, I am a sinful man. Amen? Nag-apologize siya. Bakit? Ang salita ng Panginoon, launch out to the depth and drop all your nets. Net lang inilagay niya. Maraming palpak yan si Apostol Pedro. Diba? Noong nililitis ang Panginoong Jesus. Ilang beses niya na idininay si Jesus. 3 beses niyang idininay, diba? Pero, sabi sa Bible, it is the kindness of God that brings us to repentance. Nung nakita niya ang kabutihan ng Panginoon dito, nag-repent siya, di ba? Doon sa pagdi-deny niya kay Jesus, ano sa Tagalog? Pagtatatwa niya kay Jesus, paano siya ni-restore ni Jesus?
nung na-resurrect na ang Panginoong Jesus, bumalik sila sa pangingisda, hindi ba? Tapos hinintay sila ng Panginoong Jesus sa playa. Tapos tinanong siya ng Panginoong Jesus, Simon, Bar-Jonah, do you love me more than this? Ano ang sabi ni Pedro? Yes, Lord, you know I love you. Tapos, Simon, do you love me more than this? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Di ba may sinabi pa siyang gano'n? Feed my sheep. Pangatlong beses, Simon, do you love me more than this? Sabi ni Pedro, Lord, you know that I love you. Bakit kailangang 3 beses niya pakumpisalin si Pedro? Sapagkat ipinakancel niya yung 3 beses na pag-deny sa kanya. Will your confession still work kahit sablay ka? Yes, because God doesn't want you to be ashamed. Sabi niya sa Romans 10:11, sige nga, dito po tayo magtatapos sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Imagine ninyo, paano kang hindi magkakaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos kung alam mo na kahit na hindi plano ng Panginoong Diyos na ikaw ay mag-fail. Ang gusto ng Panginoon, patuloy-tuloy ang progreso mo. Hindi ngayon ay bagsak ka, minsan taas ka, minsan hindi ganon ang plano ni Lord. Kaya alisin natin sa isip natin. Alisin din natin sa isip natin na kailangan kang magkasakit para mamatay. Hindi. Amen. Alisin natin sa ating isip. Wala namang perpektong. Sino dito ang perpektong tao? Taas mo ang kamay mo. Sasambahin kita. Wala namang perfectong tao, di ba? Pero in our imperfection, God still blesses us because we are His people. Mga anak niya tayo at kung tayo ay nananampalataya sa Kanyang salita, kahit ano pang palpak natin, i-overlook yun ng Panginoon. Ibig bang sabihin, meron tayong lisensyang pumalpak sa buhay? No way! Dahil kung ikaw, imamak mo ang Panginoon, titigas ang iyong puso, isang araw, hindi mo na siya maririnig. Amen! Praise the Lord. At ikaw ay laging nasa isip ng Diyos. Ang kabutihan mo ay laging laman ng Kanyang puso. Amen. So, napagpala po ba kayo? Mula ngayon, iingatan natin ang ating mga labi at babasahin natin ang salita ng Diyos patungkol sa Kanyang pangako tungkol sa atin. At yun ang lagi nating sasambitin. Amen? Tayo po ay tumayo. Naku, okay lang ba sa'yo nag-overtime ako? Okay, so tayo ay manalangin, aming Diyos. Marami pong salamat sa iyong salita.